Kailangan na naming sulitin ang summer dito sa Canada kasi 8 weeks na lang daw, malamig na naman. Ang problema nga lang namin dito ngayon mga beshi ko, laging umuulan. Kaya ngayon na lang kami nakapag long drive. Hi mga beshi ko, so for today's ganap nga, maaga kaming gumising. Aba, kahit 3 oras lang yung tulog namin dito. Excited nga kaming bumangon, hindi kasi kami magtatrabaho kami maglilibot. O, dyan tayo magaling. Pag sa trabaho, mabigat ang katawan, pero pag sa galaan, magilas. So, 4:30 in the morning nga pala kami umalis ng bahay. Sa daan na nga lang din kami kumain ng breakfast. Napaka-fog nga sa daan habang nagbabiyahe kami mga beshi ko kasi napakaaga pa. Alam nyo ba mga beshi ko, tuwing naglo-long drive kami dito sa Canada, para sa akin, hindi siya nakakainip kahit malalayo pa yung mga pinupuntahan namin. Paano ba naman sa daan pa lang, napakadami mo nang makikitang magagandang tanawin. Tulad din neto, meron kang mga deer na makikita. So, ma-share ko lang, dito nga pala kami sa Kananaskis pupunta. Tignan nyo naman mga beshi ko, ang daming ang pakalat-kalat na cattle sa daan. Dito naman sa Canada mga beshi ko, aware naman yung mga tao. Pagka merong mga animals sa daan, iniiwasan sila para hindi namin malapares. And para nga hindi sila masaktan. Kahit 4 hours yung biyahe namin dito, aba hindi talaga nakakainip. Tignan nyo naman, napakaganda ng mga dinadaanan namin. Sayang nga mga beshi ko, medyo foggy pa, kaya hindi masyadong visible yung mga bundok. So after 4 hours, finally nakarating na rin kami. Dito nga pala kami pumunta sa Forget-Me-Not Pond. Yes, 4 hours nga po yung biniyahe namin para makarating dito. And grabe, kahit summer nga ngayon dito, napakalamig pa rin. Siguro dahil maaga pa and bundok na rin kasi itong pinuntahan namin. Pagdating namin sa Forget-Me-Not Pond, mga beshi ko, nagtingin agad kami ng mapupwestuhan namin. And dahil nga sana excited kami maligo dito, chinek muna namin yung tubig. Binalak nga sana namin maligo dito mga beshi ko, pero grabe, napakalamig. Parang binuhusan ng maraming yelo. Manginginig ka kung maliligo ka dito. Sinuwerte nga kami mga beshi ko, maaga kaming nakarating dito. Kasi nung patanghali na, ang dami ng mga dumarating and halos wala na nga silang mapwestuhan. Ang kagandahan naman dito sa Forget-Me-Not Pond, maraming mga puno, kaya kahit saan ka magpwesto, maganda. Yun nga lang mga beshi ko, medyo malamig-lamig pa, kaya kailangan din na mayroon kayong dalang jacket. Heto nga si Papa Romel, napakasipag niya, nakapag-walking pa siya dito. Inikot niya hetong buong lugar na pinuntahan namin, napakaganda nga naman, marerelax ka. Masyado pa nga maaga sa mga oras na to mga beshi ko, kaya medyo foggy pa and hindi pa masyadong visible yung bundok. Niyaya nga din ako ni Habibi na maglakad-lakad daw kami para naman makita namin yung ibang side netong Forget-Me-Not Pond. And sa paglalakad nga namin mga beshi ko, heto yung nakita namin. Mas nagandahan kami sa view and grabe yung kulay ng tubig. So dahil nasilip na nga namin yung lugar mga beshi ko, inayos ko naman yung mga dala naming pagkain. Alam nyo ba, tuwing naglo-long drive kami, hindi talaga kami magugutom kasi marami kaming mga dalang pagkain. After ko nga mag-ayos ng mga pagkain mga besh, nagyaya ulit si Habibi na maglakad-lakad pa kami and heto nga yung nakita namin. Napakalinaw ng tubig dito, grabe. So binalak nga namin sana maligo kaya chinek nga namin yung tubig kung pwede na ba. Yun nga, malamig pa rin kaya feeling talaga namin dito hindi kami talaga makakaligo. So naglakad-lakad pa kami mga beshi ko and nakita nga namin tong parang kadugtong pa rin siya ng pond. Napakaraming mga bato tapos mabilis yung agos ng tubig dito and grabe napakalinaw din ng tubig. Heto naman yung gustong gusto ko sa Canada mga beshi ko tuwing nagvi-visit kami sa mga park, lakes or mga pond. Napakalinis kahit saang lugar. Tinry ko nga din i-check yung tubig dito. Ay grabe ang lamig din. Kung napapaihi ka nga dito, ikaw pa yung mahihiyang umihi kung saan-saan. Kasi mga besh, napakaganda nga ng lugar and pasyalan dito. And ang gusto ko nga kahit saan pang mga lake dito sa Alberta, merong mga washroom kaya nothing to worry naman. Pag summer dito sa Canada mga beshi ko, mahilig talaga mag long drive yung mga tao. Lalo na pag nasa province kayo ng Alberta, marami talaga mga pasyalan. Dito nga sa pinuntahan namin mga beshi ko, ang daming pakalat-kalat na mga squirrel. Nakakatuwa nga sila, hindi na nga lang kami masyadong gumagalaw pag lumalapit sila sa amin para hindi sila matakot. So yun lang naman and umalis na kami dahil meron pa kaming ibang pupuntahan.